Ang atong theme is the power of proper priorities. Very relevant kayo kini as we journey sa atong pagkinabuhi sa church diha kang Ginoong Hesukristo. Dako kayo epekto ang proper priorities sa atong pagkinabuhi as we journey ngadto sa kalampusan ug kadaugan. Ibalik-balik yun kini nga illustration kanang bato o kanang balas isod sa garapon. Kung unahon nimo ang balas, ulahi ang bato, daghang mga bato, dili maigo. Pero kung unahon nimo ang bato, ulahi ang balas, maigo siya kay manuksok man ang balas ngadto sa vacant nga space sa garapon. Mao kana ang exact nga example sa proper priorities. Kung ang ato kong mga priorities dili good order, mao nang ang ato pong kinabuhi dili pud ma-order. Pareha sa mga Israelites sa ilahang paglakbay paingon sa promised land, kung dili nakaset ilahang priorities sa tama, lain ang ilang prioridad, dili gyud ma-order usab ang ilahang pag-adto sa promised land. The same gyapon sa atong kinabuhi. If our priorities are not right, we are not right with God also. We won't be right. Muna ninintag na tanaw na to ang istorya diha sa mga Israelites sa Hagay 1:1-12 nga naghatag kanato sa tulo ka importante kaayong butang about wrong priorities. Kay babag yun no sa atong pag-uswag o pagkabot sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi kung dili ma-order ang atong pagkinabuhi matag adlaw. Ang text ako lang gikuha ang pinakasintro gyud sa verse 3 ug 5. Ingon diha, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says, give careful thoughts to your ways. So tulo ka butang atong tanawon dinhi about misplaced priorities. First, analyzing wrong priorities. Analyze, no, kanang i-diagnose nato ang kinabuhi sa mga Israelites. First, we look at their condition. Tanaw nato ang verse 1-4. Ingon diha, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come for the Lord's house to be built. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while these houses remains in ruin? If you look at the background ni ining story, nag-return na ang mga Israelites gikan sa ilang pagkaulipon sa Babylon, Babylonian captivity. Unya ang first gyud nga ilahag yung task ng ilang giatubang niya ng takna is to rebuild the ruins. Kaya guba magyud ang Jerusalem, guba ang templo, guba ang wall. So una gid nila nga tagaag pagtagad is ang templo, which is the center of worship sa mga Israelites. So they started laying the foundation, pero tungod kay naamang gud ni mga Samaritans nga gusto pod mo papel, unya dili nila paapilon, gihulga na noon sila og mo'y hinungdan nga na-stop ning pag-rebuild, undang. Pero nang labay ang mga tuig, Jerusalem came to life again. Nabuhi na po ang Jerusalem. Na-build na ang ilahang mga homes, ang mga stores, no, mga tindahan na open na, commerce, exchange, no, kanang negosyo. Ang problema, ang templo wala pa na-build. Nga maoy center sa ilahang pagkinabuhi as mga katawhan sa Ginoo. Temple is the center of religion. The same sa atong kinabuhi karon nga di naman ni physical nga building kundi people nga ang sentro gyud sa atong pagkinabuhi is the church building God's kingdom. Di naman physical nga building ang atong i-build para sa mga Israelites. God's people building the kingdom of God, iyahang mga business, no, kingdom business. Pero mao ni ang makita nato sa mga Israelites niya na higayuna. They started the foundation sa panahon ni Isra, pero 16 years later, they lost their focus. Na-lost ang ilang focus. Munang kanunay nila nga rason kanang giingon diha sa last nga verse, ingon sila diha, these people say, the time has not yet come for the Lord's house to be built. Mao gini kanunay ang ilahang ginarason nga dili pa man takna karon nga ang house, ang templo mabuilt. Muna ang kanunay nila nga ginasulti
Wala sila nag-deny sa ilang responsibility nga sila gyud mag-rebuild sa temple. Pero ginapalipas-lipas. Ugma na umurigi nga na bitaw, sunod na tuig. Sunod na di bitaw nato na kalimtan, no? But they keep on putting it another day. Daghan sila grason, economy. Naglisod sila. Pero the real problem is not economy. The real problem is misplaced priorities. Dili importante na sa ilaha. Munang asa importante, mamagito'y mauna. Sa ilahang kondisyon, misplaced na ang ilang priorities. Kay makita nimo nga despite sa ilahang financial status, nakabuild man lagi sila sa ilahang mga houses, paneled houses pag yun, no? Covered houses. Nakabuild man lagi sila, ingon mga kulang ang ilahang ekonomiya. Kay dili importante kay sa ilaha ang templo. Mo nang ilahang kondisyon yan nahigayuna. Then we look at, analyze also sa consequences. You have to look or analyze the consequences of misplaced priorities. Tanawa ang consequences, ang resulta tungod kay dili tama ang ilang prioridad. Ingon diha sa verse 6, you have planted much but you have harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but you are not warm. You earn wages only to put them in a purse with the holes in it. So they are struggling. They were struggling. Dili mamit ang ilang expectation. Nagtanom sila, gamay ra mag-harvest. They eat pero di sila mabusog. They drink pero dili sila mapuno. Munang they were unsatisfied. Dili sila satisfied. The same sa atong kinabuhi, pag-drong ang priorities, dili kita satisfied sa atong personal life. Diya sa Ginoo. Makita nimo sa ilaha, no? Og ma-experiencean ginato pud ni sa kinabuhi nato nga bisag kung saan nato paningkamot bitaw, usay ang kwarta daghan man pero mukalit ra pug kahanaw, no? Kining daghan bitaw kwarta dali ra gastuhon. May patong gamay ra kwarta kay makakuan pa ka nga tarong gitong paggasto. Pero daghan usahay, muna ingon diha, daghan pero murag buslot ang ilahang mga bulsa. Dili sila satisfied tungod kay misplaced. The cause is not bad economy, is not bad luck, is sila bad luck, di maayong weather mo nang wala kayo harvest. The problem is they're misplaced. Dili tama ang ilahang prioridad. Mo na consequences. God is not glorified. Mo na consequences nga na experiensyahan sa mga Israelites na higayuna. God's glory has been robbed kay wala makita ang glory sa Ginoo sa ilahang pagkinabuhi. Instead of God taking pleasure, no, wala naguol noon ng Ginoo sa ilang kinabuhi. Niya makita nimo nga di makita sa katawhan ang glory sa Ginoo. Kay makita man silang kinabuhi nga murag ang mga tao sa ilang palibot nga dili mga Israelites makaingon ang pare-pareha ra man pagkinahanglan nila. We are still the same, still wanting more. Pare-pareha ra wala na himaya ang Ginoo tungod sa ilahang wrong or mix up priorities. God is withholding His blessings because their priorities dili tama. Napugnan ang panalangin sa Ginoo sa mga Israelites tungod kay dili tama ang ilang prioridad. Kung analyso na to, unsa gyud ang wrong priorities. Ikaduha, ang advice kung naa sa wrong priorities. Sa verse 7, very striking kaayo ang pulong sa Ginoo. Ingon diha, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Murag gi-stress, gi-underscore gyud diha nga, consider your ways. Hunahunaan ang inyuhang mga pamaagi. Tanawa sa i-check ang inyuhang pagkinabuhi. Murag nga na ang challenge diha sa verse 7 sa mga Israelites. Una, ang challenge nga advice diha is stop making excuses. The Israelites, mao gina ang ilang excuse. Kung atong ibalik ko ng history, siguro sa ilahang una ang economy. Ikaduha siguro moingon sila nga naamay mga Samaritans magsamok-samok. Pero dugay naman to. Later na makita nimo nga okay na ang ilahang panginabuhi. Pero gihimo ginihapon nilang excuse no nga dili sa gyud. Although makita nimo nga murag valid kayo ng mga excuses. The same sa atong pagkinabuhi nga usahay valid gud kayo sa atong kinabuhi. Sa ilaha pod valid kay siyempre unahon na mo among pamilya. Unya nihit ang trabaho. We need to pray about it. Amo ra man ginang himuon. I-build ra man ginamo na. So daghang kaayo excuse. The same sa atong pagkinabuhi. Sa ilaha gyud giuna gid nila ilang pamilya. Tinuod importante. Importante ang atong mga kids, importante ang atong mga asawa. Importante ang atong job. But remember, that is not the most important. That is not the right priority. They are second place. Second place gina siya. Mo nang gikuan gyud sa Ginoo sa ilaha nga
consider, no? Make a careful thought to your ways nga wala na natama ang inyong priority. Bisag daghay mga rational nga justify gyud, daghan magitag dali ra kay ta maka-excuse, pero at the back of it we don't want to obey. Mao ra gid na ang rason. We can make daghan kayong excuses, no? Bisag sa atong pagkinabuhi para sa mga Israelites nga dili ko makahimuana kay mauni ngani ako lisod para sa kuha, no? We cannot attend church, we cannot read our Bible, we cannot pray, we cannot evangelize. Daghan tag mga rason gyud, no? I don't want, tungod kay di ko gusto ma-offend sila. Excuses, no? Mga excuses are identification that God is not your treasure. When we make excuses, we ignore Philippians 4:13 nga I can do all things through Christ who gives me strength. Unang ginakuan gyud sila sa Ginoo nga stop making excuses. Then also stop being selfish. Kay makita nimo sa ilahang kinabuhi, very striking po kayo ni verse 4. Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses while these houses remains a ruin? Murag kuan sa Ginoo nga wa mo mabalaka nga gwapo kay inyong mga balay niya. Ang balay sa Ginoo pahaligi pa lang gisagbot-sagbot na kay dugay kay wala napadayon, sagbot kayo wa pa natukod. Mausab ka na sa kinabuhi sa iglesia nga wala ta nag-ingon riha nga daotan nga gwapo imong balay. Wala, dili maayo dako imong balay. Ang wrong is there are things of God nga left undone. Daghay mga butang sa Ginoo nga napabayaan, wala nahimo sama sa atong pagkinabuhi. So it's not about the house, but it's about how we spend sa atong mga resources. Sa amo bitang klase nagtudlo man ko Christian counseling sa Bible School sa Heartling. Hanggang kayo ma-share ng mga pastor, kay mga pastor man ng mga estudyante. Share gina sila sa ilang experience sa church nga makita nimo nga kulang wa gyud nahimo ang buluhaton kay kulang og kwarta. Mo ginailang mga experience. Wala nahimo ang buluhaton kay walay mga workers. Bisag daghay kahibalo. Wala nahimo ang mga activities kay walay mo attend. Left undone. Wala nahimo. Lay in ruins. Wala nagkahitabo. Makita nimo nga the wrong is how we spend our time, our best hours diha gyud sa Ginoo. Nakita gyud diha nga ang mga Israelites focus sa ilang kaugalingon, selfish desires. Nakalimtan nila ang desire sa Ginoo. So ilang giuna ginila ang ilahang gusto, kay gusto man nila. Maulahi ang gusto sa Ginoo. Mo nang ingon diha, stop being selfish kay kanang mga butang para man na sa imuha. Gihapon, diha man ka malipay, mag-gratify man ka, dili man na sa kalipay sa Ginoo. Pero ang rason lagi, mo rason gid sila nga sa Ginoo gihapon na. Mo nang stop being selfish and also ingon diha, take a serious examination. Consider your ways. Eksaminon ginato tinud-anay ang atong kinabuhi kung tama ba gid ang atong priority. Wa ba ta nag-excuse or dili ba ta selfish? Mo ni ang mga pangutana kung masutaon ginato seriously atong kinabuhi. Una, what do others say? Kay makakita gid sa atong priorities kanara bang atong mga silingan kanang atong mga friends, atong mga higala, atong kauban sa iglesia. Sila ang mas makakita gid kung unsa gyud ang imuhang prioridad. Mas sila ang tinuod mo ingon. Mo nang what do others say? Unsay sulti sa uban, sa atong mga neighbor. Unsa gyud really important sa imuha. Dini kaduha, what do we talk about? Kanang atong ginaistorya kanunay, no? Mo na atong ginalitok, ginaistorya kung kwarta kanon itong istorya, mo gina importante sa atong kinabuhi. Then also, how do we spend our time? Yun sa nato paggamit ang atong oras. Kay diha gid makita kung asa importante sa atong kinabuhi. Kay ang time gid karon tungod sa kabisi, sa kadagko sa mga technology, sa kagrabe karon sa kalibutan nga ilog sa atong time, spending our time diha sa mga butang sa Ginoo mo'y lisod na gyud kaayo. Unang how do we spend our time? How do we spend our money? Kay diha gyud makita usab ang atong priority. Asa daghan ang gi-invest nimo, unsa ang imong ginagastuhan. Kay diha gyud makita ang imong priority. Mo nang mga butang nga makita nato mga question nga makahatag kanato og serious examination kung na-align ba atong priority diha sa Ginoo. Mao na ang advices, no, to misplace
priorities. And lastly, the answer, no, ang solusyon sa wrong priorities. Mao ni karon ang tubag. Sa verse 12, ingon diha, then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Ni-obey sila. Dinhi makita nato sa dihang sila nag-examine, nag-evaluate sa ilahang kaugalingon, nagtutok sa pulong sa Ginoo sa ilaha. Pagingon sa Ginoo, consider your ways, tanawa ra God, be unsa gid ang kahimtang ninyo o kahimtang sa plano sa Ginoo. Naka-realize sila diha, nag-evaluate sila, na-renew ang ilahang commitment na pod diha sa Ginoo to rebuild. Na-renew ang ilang commitment to obey. They submit to the lordship. Ni-obey sila sa voice sa Ginoo. Submission and obedience. Nindot yun maka-realize. Munang sa mga cellphone, daghay, wala nagkadibao. Hala, di naman mupindot ko di naman mao. Unya, muhang, kung sa'yo nahitabuan na, daghay mga application nga nagdagan diha in the background, nga niilog sa memory sa cellphone. Kung sa'yo solusyon, reboot, i-restart, i-press long ang power button, mo restart na, mugana na. The same sa atong kinabuhi, no? Realize, no? Renew our commitment diha sa Ginoo. Reboot aron ma-arrange na pod ang atong priorities, putting God in His lordship. Mao nang ang pinaka dako gyud kaayo nga verse sa Bible about priorities. Memorize ginato ni tanan, Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Seek first His kingdom. Kingdom na ay king, na ay ruler. Musabit ta sa kingdom, og tanan, ma-order ra. All these things will be given, ma-arrange ra, og mahimong nindot kayo ang atong kinabuhi. Paingon na to, king, unsay butang nga atong makita diha, we have to seek the glory of the king. Kung kita naa sa rulership sa king nga mao si Jesus Christ, we seek nga siya mahimaya. Nga sa atong ginabuhat, 1 Corinthians 10:31, whatever you do it for the glory of God, for the glory of the king. Lahi gud ang atong kinabuhi, basta ang atong pagkinabuhi is always seeking the glory of God, dili ang imong glory, dili ang atong gusto. Then also submit also to the guidance of the king. Parihan ni Paul, kanunay gid siya pingon, Lord, unsay akong buhaton? Unsay gusto nimo? Ipabuhat nako. He is always seeking unsa gyud ang gusto sa Ginoo, guidance sa Ginoo, unsay pagabuhaton sa Ginoo. Dili controlled or master ta sa atong kaugalingon, unsay gusto sa atong feelings, no? Ang tinuod gyud nga naa ka sa right priorities, if you are always seeking the guidance of the king, meaning you are seeking the kingdom of God, kay you are in the guidance of the king. Siya gyud ang permanente pangutanon, Lord, valid man na akong excuse. Tama ba ko? Imuha ba ning gusto? Mo na ang nindot kay nga pangutana. Then also lastly, ikatulo, submit to the government of the king. Ang government siya ay pagdumala. Mayong tag freedom, true freedom is slavery. Ang tinuod yun nga freedom is slavery na. Pero asa ka slave? Slave to righteousness. Slave to Jesus Christ. Mo na ang tinuod nga freedom. Tungod kay kung slave ta ni Jesus, controlled ta, we are controlled by the right master. The right master is Jesus Christ. Mo nang nindot kayo ang atong pagkinabuhi gyud, kay hanay gyud kaayo tungod kay controlled ta by the right master. Ang atong kaugalingon dili right master, ang kalibutan dili right master. Ang right master is Jesus Christ. Na usa ka tawo nga niingon siya, musabit gid siya sa Ginoo, pero ingon tong isa ka tawo nga, kung ikaw pa desisyonon sa imong kaugalingon, unsay gusto nimo? Kung ikaw pa desisyonon sa Ginoo, unsay gusto nimo? Unsay tubag niya? Ako gyapong ibalik sa Ginoo kung unsay gusto niya. And that is submitting to the government of the king. Mao ni ang power sa proper priorities, no? Ang gahom sa tama nga priorities, it glorifies God. Mahimaya gyud ang Ginoo og panalanginan gyud ang iyang katawhan. Mo prosper gyud ang atong kalag tungod mapuno ta sa panalangin, sa kalinaw ug kalipay, tungod kay ang atong kinabuhi naa sa tama nga order, basta naa ta sa right priorities. There is joy, ang atong peace mag-increase ug ang panalangin sa Ginoo gyud nga atong pagkinahanglan musunod ra gyud kanunay bisag unsa nga panalangin, because our heart is right with God. God has no favorites. May paborito ang Ginoo, but He has intimates. Daghay duol siyang kinabuhi, daghay duol.
tungod kay maayo ang relasyon diha sa Ginoo. And that is the power of right priorities. Let us pray.